Magandang lalaki at babae po sa inyo lahat. Ako po si Vic Garcia. Ako na po yung kapamilya, Avenue Garcia, at ito ang Tulong Ko Pasamo Global sa TFC, The Filipino Channel. Nandito na naman kami para bigyan kayo ng tulong kaalaman para sa buhay na mas matagumpay, mas masaya, at mas makabuluhan. Kapamilya, may problema ka bang paulit-ulit na lang at parang wala nang katapusan? Ano yon? Parang round and round and Yes. round. Yung akala mong tapos na, pero hindi pa pala. Ako, alam niyo po, marami pong taong dumadaan dyan. Kilala po ako na yung problema nila last year, yung pa rin problema nila ngayon, at paulit-ulit lang po yung problema. So, ibig sabihin, parang napagdaanan yan, nadadaanan ulit? Oo, parang ganun po. May mga pagkakataon pong ganyan. Malamang, alam niyo po, ibig natin sabihin, may problema ka dati sa problema sa asawa mo. Tapos, may problema ka pa rin ngayon. Problema ka sa relasyon sa nanay mo. O baka minsan nagbabago lang yung object ng problem, pero yun pa rin, Yes. Relational pa rin. Problema ka sa trabaho. Ilang Oo. taon na, problema pa rin sa trabaho. Walang katapusan, palagi may problema. Yung boss mo talaga may problema palagi. Ganon, yung boss ang may problema. Oo, palagi na lang. Pero may good news kami. Pag-uusapan natin kung ano-ano dapat gawin kung ang yung problema ay parang wala ng solusyon. Yan, may mga pagkakataon po ganyan. May mga tao po akong kilala na dumarating sa punto, sir, yung problema ko, wala na talaga solusyon ito. Sinubukan ko na lahat, wala na talaga. Ito, wala na talaga. Suko na. Yan. Kaya pag-uusapan natin ngayon sa ating episode na Ginawa ko na ang lahat, wala pa rin. Yung parang, I did my Oh, best. but I think my best wasn't good. Nadidig ko na Yun, So, no. lalo-lalo na nasasabi yan sa mga mag-asawang maghihiwalay. Ganon, na parang ginawa ko na lahat. Wala pa rin talagang nangyari. Kaya, Tapusin na to. yan. Ganon. Pag-uusapan din natin mamaya ang internet article na patungkol ito sa 8 habits of people who are always happy. Meron daw pong pag-aaral na ginawa, may mga taong palagi masaya. Meron Even in tough times. Yes, meron pala daw silang ginagawa palagi na kahit na marami silang problema, masaya pa rin. Pwede pala yun. Galing yan kay Tina Fey. Mamaya Hintayin po natin pag-usapan yan. natin. Pero bago yan, simulan muna natin yan ang ating programa ng Tulong Pampagana. At para ganahan kayo, ang paniniwala namin, one idea or one story can change your life. Totoo po yan. Pwede, isang kwento lang po. Itong kwento pag-uusapan natin, pwede magpabago ng buhay niyo. At marami na po kaming taong kilala. Isang kwento, isang quotation, nagbago ang buhay nila. Baka ito na Ang Tulong Pampagana ngayon ay tungkol sa, True story. Totoong kwento po ito. Dalawang fisherman. Mangingisda. Fisherman nga. Fisherman. Yes. Alam nyo, may isang fishing boat ang lumubog sa cold waters ng Vancouver Island. Yeah. No? Mabilis na lumipat yung dalawang fisherman sa life raft O, syempre para naman. makaligtas. Syempre naman, di ba, para Oo. makaligtas, lumipat po sila. Tama lang naman pong dapat. Pero, Anong pero? nasabit ang lubid o sumabit yung lubid ng life raft sa paglubog ng bangka. Yeah, parang ganito po. May life raft po sila. Alam niyo pala yung parang inflatable na boat. Okay? May tali po yun. Ang problema, yung tali po nasabit dun sa lumulubog na bangka nilang sinakyan. Yes, nako. So, ang problema, pag hindi nila naputol yung lubid o natanggal, ihilahin po nung bangka, Yung life raft. sama sila. Problema yan. At sila rin, Sasama. Problema sasama yan. lumubog. Wala silang kutsilyo. Wala sila Swiss knife. Dapat Wala hindi. Swiss knife. Ay, naku. Or anything na matulis na bagay na pwedeng gamitin para putulin yung lubid. Kasi kailangan maputol yun di ba? Kaya nyo imagine Oo. ano gagawin nyo, wala kayong lube, wala kayong knife, wala kayong Swiss knife, wala kayong kutsilyo. Lulubog na. Ano dapat gawin? So, eto na, unti-unti nang lumubog Lumulubog ang bangka. Lumulubog na po, unti-unti. At Yes. unti-unti hinihila na rin po nung bangka, Yung life raft. Kaya, Kaya nagdesisyon na lang yung dalawan na fisherman na kagatin Ayan. ang lubid. pag-isipan nyo mabuti, lubid kakagat. Okay sana kung Sinulid. Oo. O PC. Alam niyo yung PC, di ba? Kasi, Lubid po eh! Malaki po ito masakit eh! sa ngipin yun At Okay, halos saka nylon daw po yung lubid, hindi basta-basta. Naku. Problema. Grabe. Ang alam ko, ang ngipin para sa pagkain At alam nyo ba, halos pagkatapos ng isang Isang oras po nila, kinagat sa wakas, naputol nila yung lubid at sila ay nakaligtas.
bago patuloy ng lumubog ang bangka. Parang siguro nanood po kayo ng mga pelikulang Titanic. Ay, oo. Nung dumubog ang Titanic, lahat puno nasa gilid, sinama mo pa pababa. Ito naman po, di naman ganun kalaki yung so, ganun po nangyari. Isasama sila, buti na lang, kinagat po nila yung lubid. Oo, ibang klase. Ano ba matututunan natin dito sa pagkagat ng lubid? Imagine mo na, kung kayo nasa sitwasyon yun, ano kaya ang gagawin? Isipin niyo yung buti. So, ito po, meron po kami mga lesson na matututunan dito sa problema. Number 1, for every problem, there is a solution. So, totoo po yan. Tandaan niyo po, bawat problema may solusyon. Ito po, lumulubog na yung bangka. Hihilahin ng life. Yan ang gagawin mo. Lumipat sa life raft. Oo, pero hinihila na po. Problema, walang Swiss knife. So, ano gagawin mo? Ay, naku, mag-worry, mag-ganito. So, pag nag-worry ka, nataranta ka, walang mangyayari. So, sila po nag-isip. Walang Swiss knife, walang ganito. Kagatin na lang natin. So, ano pong punto ko? Ikaw may problema ka. Tandaan niyo po ito. For every problem, there's a solution. Yung problema may solution. Ang pagkakaiba lang, siguro hindi mo alam. Yes. So, kung hindi mo alam, good news, pwede ka magtanong, pwede ka mag-research. My point is this. Yung problema mo ngayon, may solution. Yan. Lesson number 2, ha? There are no hopeless situation. Only hopeless people. Ayan. Balikan po natin yung sitwasyon nila. Yung sitwasyon nila, sa tingin ng ibang tao, ay hopeless na to. Wala na mangyayari to. Nakatali na tayo. Ang tibay ng COVID, wala na mangyayari. Tigil na natin. Suko na. So pag ganun po inisip nyo, lulubog kayo. Yes. Oh. Pero ano sabi? There are no hopeless situation. Only hopeless people. Kung nawalan ng hope po yung dalawa, hindi na sila mag-iisip ng solusyon. Yes. Hindi sila nawalan ng hope. May solusyon to, may solusyon to, may solusyon to. Malamang nakapanood ng show natin na there are no hope, na all problems have solution. So, may solusyon to. Isip sila. Yun, walang kutsilyo. Wala lang. Agatin na natin. So, my point is this. Kung sila nawalan ng hope, patay na sila. Oo. Dahil hindi sila wala ng hope, naghanap sila ng solusyon. Ikaw din, pagka mawala ng hope, mas problema mo, may solusyon yan. Malamang ang paniniwala nila na may hope, di ba? Na tough times never last. Hindi magtatagal itong tough times na to. Pero tough people do. Yeah. So, tandaan niyo po yan. Ano naman ang pinagdadaanan niyo? Please, huwag mawala ng hope. Pag wala ka ng hope, wala ka ng solusyon. Pag may hope ka, may solusyon ka. Number 3, rest if you must, but don't quit. Yeah. Nagsipin niya, balikan mo natin yung kinakagat yung tingin mo napagod sila after of 10 minutes na. Masakit naman sa ngala-ngala yun. Malamang. Ang di ngala-ngala sa panga. Wait, nakadagdag sa ngala-ngala. My point is, malamang napagod din sila. At malamang nagpahinga rin sila ng konti, tapos kagat uli. Ganun din po sa problema niyo. Problema kayo, pagod na kayo, pwede magpahinga. Pero pahinga lang. Tapos pagpahinga, balik ulit. Dahil may solusyon yung problema. Number 4, ito parang quotation nito Sabi niya, it's not that I'm so smart. It's just that I stay with problems longer. Sabi ni Albert Einstein. Yan po. Kilala mo si Einstein. So, sa pinakamatalino, pinakamaling na tao sa buong mundo. Sabi niya, hindi man ako katalinuhan. Parang ikaw. Parang ako. Hindi man tayo katalinuhan. Pero pagkakaiba lang doon ni Einstein, he stayed with the problem longer. So, kung yung iba, 30 minutes. To find a solution. Ay, wala yan. Siya hindi po. 1 hour, 2 hours, 3 hours. And eventually po, when you stay in a problem longer, you'll find a solution. Galing, ano? Sana na-inspire tayo sa ating kwento ngayon. At siyempre, ang tulong pampagana segment na ito ay hatid sa atin ng Butterberries Cafe Food Truck. Kaya bisitahin niyo po at mag-enjoy sa masasarap na Asian American Fusion every Saturday. Anong oras? From 9 a.m. to 5 p.m. at Los Feliz Flea Market, 3939 Tracy Street, Los Angeles, California, 90027. At syempre, alam nyo ba, kamakailan ay bumisita ako dyan sa Los Feliz Flea Market. Panoorin nyo ang masasabi ng isa sa nakausap namin habang nakapila kami sa Butterberries Cafe dyan sa Los Feliz. Hi Miriam! How'd you like the Butterberries Cafe? Oh, I love it. My daughter loves it and me too. And then we are vendors here, and then she loves the chicken wings, the chicken tenders. Oh, she loves these. Yes. A lot of things. We try a lot of things. They're very good. Do you recommend? I recommend it 100%. It's really good. A+. Oh, wow. Wow, talagang masarap ang pagkain sa Butterberries, diba? By the way, every Sunday po from 9 a.m. to 5 p.m. ay nasa Melrose Trading Post naman sila.
7850 Melrose Avenue, Los Angeles, California. 90046 po yan. Yan. Kaya, by the way, tumatanggap din sila ng catering during weekdays. Tawagan lang. Ang numerong 323-610-9005 or 323-244-9788. Okay, bago tayo mag-break, gusto ko lang batiin si Nelia Stearns. Na-meet ko siya kamakailan, no? Sinama ako ng aking good friend na si Attorney Ed Alan Lindain at ang kanyang Mami Conchita. Mami Conchita. Nanonood, ha? Mami Conchita Guemo, always watching Tulong Ko Pasa Mo Global. And also, greetings sa mga na-meet ko kay Donna and Jojo Limbo, kay Tessie Feria, kay Joy Limbo, kay Joni Ruiz at kay Alex Texon. Happy watching. Mamaya po sa tulong dagdag kaalaman, pag-uusapan natin ano nang dapat gawin kung yung problema ay parang wala nang solusyon. Magbabalik pa ang Tulong Ko Pasa Mo Global. Huwag bibitiw. Tulong ko pasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko, Pasa Mo Global, Vic Garcia po. At Evelyn Garcia. Okay, dadako na tayo sa ating tulong pampaganda ng buhay. Ang paniniwala na when you don't become what you want, you become what you do continually. At dahil gusto namin continually mas gumanda ang buhay nyo, continually bibigyan namin kayo ng mga tips na magpapaganda ng tunay sa inyong buhay. Kapamilya, mag-uusapan natin ngayon ng 8 habits of people who are always happy. Kahit na nasa tough times. ibig sabihin, kahit marami silang problema. Ibig sabihin, hindi lang sila masaya pag walang problema, masaya rin sila kahit maraming So, ibig problema. sabihin, pwede ka namang maging masaya kung walang problema. Pero ang differentiation nito is even in tough times. Sabi ni Tina Fey. Sinulat po yan ni Tina Fey. Isang internet article po na gusto namin i-share po sa inyo. So, 8 bagay na ginagawa ng mga taong masaya o kahit maraming problema. Number 1, they stay active. Move, move, and move. So, sa Tagalog, galaw, exercise, napag-aralan nyo ako po yan. Base po sa science, pinag-aralan po ang mga tao daw pong gumagalaw, nag-exercise, mas malaki posibilidad na masaya po sila sa buhay. Kasi nagre-release pala yan ng parang chemicals, na parang endorphins. And these are your body's feel-good chemical. Kaya dapat mag-exercise. So, napaka-importante po ang exercise. Kung tingin nyo para malungkot-lungkot kayo, gloomy kayo, galaw-galaw, exercise. Kung di nyo kaya punta ng gym, lakad-lakad, takbo-takbo, kilos-kilos, it will help you become happy. Alam mo, pwedeng in spite of the problem. Kahit nakahiga ka, di ba? Pagkagising mo, pwedeng taas-taas ka ng paa mo. Yung workout session, nakaka-lift daw ng mood yan for a good chunk of the day. Yeah, so, pwede nyo po gawin. Number 2, they practice gratitude. Ito yung mapagpasalamat daw po. Ang mga taong masasaya ay taong mapagpasalamat. Kasi yung gratitude daw is like a gentle hug for the soul that gives happiness. Kaya importante yan. Every time nagpapasalamat daw po kayo para may yumayakap sa inyo. Totoo po yun. So, kaya napaka-importante po. At pag may kayakap ka, di ba, kadalasan masaya ka. Bihira kang may kayakap na malungkot. Nakakita na ba ako na may kayakap na malungkot? Kadalasan, pag may kayakap ka, masaya ka. So, para sumaya, magpasalamat. At ang advice niya, gumawa daw ng mga practical things to implement this. Like, magsulat ka ng 3 nice things na ma-appreciate mo ng araw na yon bago ka matulog. No? Maaring maliit lang siya, a laugh with a friend, o kaya may masarap kang kinain, or may komportable kang recliner. Pero kung meron kang mas malaking, mas dapat pasalamat, mas maganda. Pero kung wala kang malaking event for that day, ang daming pwede pagpapasalamat na tunay na magbibigay sa atin ng kasilayahan. Yes. Number 3, they connect with others. So nakakasaya pala yun, ano? Kumbaga, mahirap daw maging masaya kung wala kang kasama. Totoo, pag-isipin nyo, mahirap maging masaya pag wala kang kasama. Mahirap pong tumawag mag-isa pag wala kang kasama. Ang hirap po. Kaya mapasin niyo po, tawag natin itong baliw. Kaya normally, pag tumawa ka, normally may kasama ka. Yes, oo. Okay? So kaya napaka-importante po. Balikan niyo po, ano po yung mas maliligayang araw sa buhay? Pag-isipan niyo buti. Kasal, binyag, birthday, graduation.
pag-isipan niyo mabuti, lahat yung may kasama ka. Okay? So, napaka-importante po talaga, you are connected with people so that you'll become more happy. That's the reason why, kapag may mga invitation, hanggat kaya mo to connect with others, maybe gawin mo para sumaya. Number 4, they give to others. Ayan. Ibig sabihin, nagbibigay. Isa daw po sikreto para sumaya ay magbigay. Siguro tanong, bakit? Paano yan? Hindi ba yung nakakatanggap? Pag nakatanggap ka, di ba dapat sasaya ka? Sabi po ng Diyos, sa Diyos po nagsabi, it's more blessed to give than to receive. Mas pinagpapala daw po yung mga nagbibigay kaysa yung tumatanggap. Siguro tanong niya, sir, paano nangyari yun? Ikaw, pag ikaw binigyan, masaya ka, pinagpala ka. Oo. Kaya lang sabi niyo, more blessed yung nagbigay. Bakit? Pag ikaw nagbigay ka sa tao, napasaya mo siya, so blessed ka. Oo. Nakaintindihan. So tapos, ikaw, matutuwa ka rin, bakit nakapagpala ka ng iba. So, mas matindi pagpapala mo pag ikaw nagbibigay ka. Give whatever, kung wala kang ganong pera, give your resources, give whatever you have. Oo. Pwede namang pwede namang hindi laging material na bagay, no? Happiness doesn't result from what we get, but from what we give. Sabi yan ni Ben Carson. Ganda po yan. Okay. Sabi sa mga bagay na kailangan niyo maalala. Sabi po, I have found that almost in its other benefits. Sabi giving liberates the soul of the giver. Kahit saan daw bagay, pag ikaw nagbigay, sabi po ni Maya Angelou, para bang gumagaan ng puso. So, tuan nyo, kung medyo may sikip ang puso nyo, give. Mararamdaman nyo ang ganang puso at ang saya. May naalala kong quote Sabi niya, always give without remembering. Yan. And always receive without forgetting. Sabi ni Brian Tracy. Yung bang, pag ikaw, nagbibigay ka, kalimutan mo kagad. Kalimutan mo. Pero pag ikaw naman daw ang nakatanggap, huwag mo kakalimutan. Huwag mong kakalimutan. Totoo po yun. Kasi po, pag nagbigay ka, binigyan ko yan, di sa akin bumalik. Malulungkot ka noon. Pag nagbigay po, you don't expect anything in return. Number 5. They don't cling tightly to expectations. Ayan, napakaganda po nito. Ibang, huwag daw masyadong clingy sa ano yun? Ganito yan. Asawa mo. Dapat yan to asawa ko. Dapat gawin ng asawa ko to. Dapat gawin ng kapatid ko to. Dapat gawin ng nanay ko to. Dapat. Ang dami niyan dapat. Ako, gusto niyo na sumaya? Bawasan ng dapat. Kasi tatandaan nyo, wrong expectation leads to frustration. Totoo yan. Paano pag hindi nangyari? Hindi nyo ginawa. Malulungkot ka. Pero pag wala kang ina-expect at nangyari, huy, laki ng tuha mo. So, yun po ibig sabihin ng masyadong clingy sa expectation. Number 6, they set realistic goals. Yan, maganda po ito. Oo, a goal properly set is halfway reached. Kasi po, di ba, pag ikaw nag-set ka ng goal, di ba, gumising ka ng umaga, wala kang dahilan, nagigising, malungkot ka. Gigising ka ng umaga, bakit? May outing. Magkikita kami ni ganito. Pupunta kami sa basta yun po, pag mayroon kang dahilan for the day, mas masaya ka. Kaya napaka-importante po, you should have goals. Meron nga quotation na dream big dreams, but never forget that realistic short-term goals are the keys to your success. Sabi ni Mac Anderson. Please put goals into your life. Dapat may dahilan kayo araw-araw. Short-term goal, 1 week, 1 month, a year. Long-term goal, 3 to 5 years from na dapat meron kayo tinitingnan. Promise mo. Sasaya ka. Number 7. They adopt a growth mindset. Ito po, napaka-importante po. Kung gusto nyo lang sumaya, dapat meron kayong growth mindset. Ano yung growth mindset? Growth mindset with people, no? Kumbaga, yung with mga the tao growth with mindset din. Oo. Na nakikita yung mga challenges as learning opportunities, hindi obstacle. Diba? So, ang tao daw pong may growth mindset, pag nakakita ng problema, ano matututunan ko niyan? Yun po yung may growth mindset. Yung mga taong walang growth mindset, ay, problema na naman, ano naman gagawin? So, yun po, ibig sabihin po, nakakakita sila ng oportunidad, even in the bad things that's happening to them, ano yung matututunan ko? Ano yung bago ko malalaman dito? Because of that po, they become more happy. They see opportunities. They see opportunities in the challenges. Kaya nga, parang isang sinasabi dyan is they believe that they can always get better at anything. Pag may problema, palagi nila isip, may solusyon yan. O yung medyo hindi maganda sitwasyon, pero gaganda yan. Basta niyo po, palagi pong tinitingnan nila yung positive dun sa sitwasyon. Number 8, they avoid negative influences. Ibig sabihin, ayaw nila po ng
BI, bad influence. Okay? Especially kung may kaibigan kayo sa lagay na pinapagaan ng problema niyo, dinadagdagan, iwasan niyo po yun. Yes. Makakabawas po yan ng inyong kaligayahan. Kaya nga, in order to eliminate the negative influences, i-ignore mo na lang. Diba? Yun, isa sa pinaniniwalaan ni Lao Tzu. Iwanan niyo, ignore niyo po yung mga pangit na nangyayari. Tignan niyo po yung magaganda. Naku, pag ginawa niyo yan, sasaya kayo. Sana marami kayong natutunan sa ating pinag-usapan. Mamaya, sa tulong dagdag kaalaman, pag-usapan natin ano-ano ang dapat gawin kung ang inyong mga problema ay parang wala nang solusyon. Magbabalik pa ang tulong ko pa sa mga global. Huwag bibitiw. Tulong ko, asa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko, Paso Mo Global. Vic Garcia po muli. At Amining Garcia, dadakan tayo sa tulong dagdag kaalaman. Ito yung ating weekly mental exercise. Kung saan po hanap tayo ng mga paraan para mas madagdagan ng ating kaalaman sa buhay. Kapamilya, nadinig ko na ba ang katagang, I tried everything, nothing happened. Or I did my best. But I think my best wasn't good enough. Talagang wala nang solusyon ang aking problema. Yun ang kanyang mindset. Yan po, may mga tao pong, ang dalas ko pong madinig yung salitang, I tried everything. Ginawa ko na lahat. Lalo na po sa mga mag-asawa maghihiwalay. Palagi po sinasabi, ginawa na namin lahat o ginawa ko na lahat. Wala talagang pag-asa yung lalaki niyan o wala pag-asa yung babae niya. Kaya, itigil na natin ito. Yun po sinasabi, I tried everything. Ang tanong, ikaw na nanonood, may problema ka bang ang tagal mo nang sinusolusyonan pero pakiramdam mo walang nangyayari? Kaya kuminsan, ang sabi mo, parang hindi ko na yata kaya. Totoo po. Na. Alam niyo ka para yata hindi ko kaya. Alam niyo po, marami pong tao talaga dumadaan na po sa puntong sukdula na po sa tingin nila wala nang solusyon ang kanilang problema at gusto na po nilang bumigay, gusto na po nilang sumuko. Ang good news po, pag-uusapan po natin yan sa araw na ito. Ano yung pag-uusapan natin yan? Ano ang dapat gawin ko ang iyong problema ay parang wala nang solusyon? Sa ating episode na, Ginawa ko na ang lahat, wala pa rin. So, mga kaibigan, mga kapamilya, kung kayo po'y dumadaan sa ganitong problema or may kakilala kayong may problemang parang hindi niya na kaya o parang wala nang solusyon, napaka-importante po na kung pwede tawagan niyo po sila, imbitahin nilang makinig sa programa at manood ng programa ito dahil napakaganda po ng pag-uusapan natin na tunay, we hope, makatulong po sa mga taong dumadaan sa ganitong sitwasyon. Okay, step number 1 ha, itong gagawin. Maniwala ka na lahat ng problema ay may solusyon. Yan po ang isang unang-unang gusto po namin share po sa inyo. Alam niyo po, lahat ng problema ay may solusyon. Ito po, kahit saan po kami pumunta, paulit-ulit po namin sinasabi yan sa aming mga tagapakinig at manonood. Lahat ng problema ay may solusyon. Siguro kaya mo lang nasasabi na ginawa ko na ang lahat. I did my best, but my best wasn't good enough. Kasi malamang hindi mo lang alam ang solusyon o hindi mo pa inaalam. Dinamin po natin ha, iba po yung may problema ka, ginawa mo na lahat. Oo. Sa totoo lang po, hindi po totoo yun eh. Hindi mo pa nagagawa lahat. Kala mo lang, nagawa mo na. Siguro, nagawa mo na yung lahat ng alam mo. Alam mo. Ang problema, meron ka hindi alam na kailangan mo alamin. Yun po gusto namin buksan ang isip nyo. May mga solusyon sa problema mo na hindi mo alam. The good news, may ibang taong alam. Kaya ang hiling po namin, kung hindi mo alam, alamin mo. At marami pang paraan ho para alamin ang mga solusyon sa problema pinagdadaanan. At isa sa pinakamalaking problema, bakit hindi ma-solusyonan ng maraming tao ang problema, ay dahil nawala na sila ng pag-asa or hope. At dahil syempre, pag wala ka ng pag-asa, hindi ka na maghahanap ng solusyon kasi wala ng pag-asa. At dahil hindi mo na alam ang solusyon, talagang pakiramdam mo, wala ng solusyon. Yun po ang dahilan. Dahil nawalan ka ng pag-asa, hindi ka nahanap ng solusyon. Sabi nga ni Mavilyn, ito, pag-isipan niyo buti. Bakit ka nawalan ng pag-asa? Yung po ugat nitong problema ito. Oo. Bakit ka nawalan ng pag-asa? Kasi ang paniniwala mo, wala ng solusyon ang problema mo. At dahil wala ng solusyon ang problema mo, nawalan ka na ng pag-asa. Kaya ang step number 1 tinuturo namin sa inyo, kung tingin mo, parang wala ng solusyon ang problema mo, erase. Ang solusyon, maniwala ka, may solusyon ang problema mo. Hindi mo palang alam. O hindi mo palang inaalam.
Ang good news, pwede mong alamin. malaman o alamin. Kaya dapat patuloy tayong maniwala na may solusyon ng ating problema. Sabi nga ni Robert Schuller, di ba? There are no hopeless situation, only hopeless people. Yung sitwasyon, may pag-asa. Ang nawawala ng pag-asa, yung tao. Totoo po. Kaya, ang ganda po nito, no? Nakakita na ba kayo sitwasyon na nawala ng pag-asa? Wala pa po. Bawat sitwasyon hindi na nawala ng pag-asa kasi po, ang sitwasyon wala ng pag-asa. Ang pag-asa po, nandun po dun sa tao. Kaya nga po, there are no hopeless situation. Lagay niyo po sa isip mo, ano mang sitwasyon meron ka, it's not hopeless. Yes. Tandaan nyo, ang nawawala ng hope yung tao. Hindi yung sitwasyon. Sino yon? Ikaw. So, ang punto ko po, mula sa araw na to, maniwala ka na may solusyon ng problema mo. At dahil naniwala kang may solusyon ng problema mo, magkakaroon ka ng pag-asa. At dahil may pag-asa ka na, maghahanap ka ng solusyon. At malamang, makita mo. Kaya tanungin mo yung sarili mo kung talaga bang you tried everything. Eh di gawin mo, isulat mo ang lahat ng sinubukan mo. Yan. Ito po yung madalas na ginagawa po naming workshop sa mga taong, Sir, naghiwalay na kami. Bakit? Sinubukan na po namin lahat. Wala pa rin. Sige ka ako, kung totoo yung sinubukan niyo lahat, pakisulat nga lahat ng sinubukan niya. Alam niyo, number 1, una. Oo nga. Hindi nila maisulat. May ibang grupo naman na isulat. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ilan yan? 5 yung sinubukan mo. Ito, nasubukan mo na. Ito. So, hindi mo pa nasusubukan lahat. So, what we're trying to tell the person is, don't say na sinubukan mo na lahat kasi it gives justification to your decision. Ayoko na. Kasi sinubukan ko na. Pero sa totoo lang, bihirang-bihira po yung talaga sinubukan mo na lahat kasi kadalasan po, marami pa tayo hindi nasusubukan. Hindi lang natin alam. At pag nalaman natin, ay, nga, hindi ko nagagawa to. Baka pag ginawa mo yun ang susolusyon sa problema mo. Kaya kapag, pagka sinasabi mo hindi pa, mas magandang practice na you write it down, di ba? Kasi pagka ganun, magkakaroon ka ulit ng pag-asa na may solusyon pala yung problema ko. Hindi ko nagawa to. Ay, pwede pala to. Ay, ito pa. Ang dami ko pa palang di nagagawa. Itigil ang hiwalayan. Itigil ang pagsusuko. Itigil ang pag-resign. Bakit? Hindi ko ba nagagawa? Parang sa diba? Parang sa kaperahan, di ba? Ay nako, hindi ko na pwedeng gawin yan kasi nandito ako sa sitwasyon na to. O nasa bankruptcy ako. Na ganito. Yung pala, pagka meron pa pala, nagpa-counsel ka na ba? Lumapit ka na ba sa mga taong tutulong sa iyo? Pag naisip mo, oo nga, magkakaroon ka ng aha moment, no? Na oo nga, there is something that I can still do. Kaya palagi namin sinasabi po sa mga nagpapa-counsel po sa amin, pag nagawa mo na lahat ang dapat mo gawin, pwede ka na sumuko. Ang tanong, nagawa mo na, hindi pa. So, bawal sumuko. Tuloy ang laban. Marami pa tayong pag-uusapan pero bago tayo mag-break, magbibigay daan muna tayo sa tulong kalusugan mula sa President and CEO of Best Choice Insurance sa si Joanne Madamba. Joanne! Hello, Sir Vic and Ma'am Adeline! Para sa tulong kalusugan, sasagutin natin ang tanong na, sa health insurance, ano yung tinatawag na metal tiers? Ang mga health insurance plans in the marketplace are divided into 4 levels, also called tiers, T-I-E-R-S. Tiers na hindi luha, named after metals and based on how much of the total cost the insurance company pays on average. The 4 metal tiers are bronze, silver, gold, and platinum. Hindi porket bronze ang plan mo, the doctor will not treat you well. Same pa rin ang quality of care, and in fact, all plans cover the same essential benefits. The difference between metal tiers is how insurance companies split costs with consumers. Cost sharing is a necessary part of health insurance because it helps both you and your insurer to afford the high cost of medical care. Bronze plans generally have the lowest premiums, but you have to pay more out of pocket before your insurance pays for some of your medical expenses. Platinum plans have the highest premium, but the insurance company typically pays for more and may offer more healthcare services. So of the total cost, you pay 40% for bronze, 30% for silver, 20% for gold, and 10% for platinum. Kaya kapamilya, be on top of things when it comes to your health coverage.
Huwag nang hintayin magkasakit para maiwasan ang pasakit. Remember, life is full of choices, so choose the best choice. Ako po si John Madamba ng Best Choice Insurance. See you next week! Maraming salamat, Joanne, para sa free consultation patungkol sa health insurance. Tumawag lang po sa numero, ito po, 562-881-6172 at 562-682-9793. Or mag-email sa joanne@bestchoiceifs.com. Magbabalik pa po ang tulong ko Pasa Mo Global. Huwag bibitiw. Tulong ko, pasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko Pasa Mo Global. Vic Garcia pumalik. At Abiling Garcia. Patuloy tayo sa ating tulong dagdag kaalaman sa ating topic na Ano-ano ang dapat gawin kung ang iyong problema ay parang wala ng solusyon? okay, number 1 na dapat gawin. Pag feeling nyo wala ng solusyon ng inyong problema, number 1. Maniwala ka na lahat ng problema ay may solusyon. Ibig sabihin yung problema mo, may solusyon yan. Hindi mo palang alam o hindi mo pa inaalam. Pag nalaman mo na, baka masolusyonan mo na ang problema. So, yun ang una ilagay sa isip. Kasi habang naniniwala ka may solusyon pa niyan, lalabang ka. Yes. At yung pong gusto namin mangyari, ilaban mo. Oo. Number 2, maghanap ka ng solusyon. May mga taong nagsasabi na wala na talagang solusyon. Sinubukan ko na lahat, wala pa rin nangyari. Pero alam nyo ba na may punto rin sa buhay namin na akala namin wala ng solusyon ang problemang pinagdadaanan namin. Kaya po, number 1 na tinuro Oo. namin kanina, maniwala kang may solusyon lahat ng problema. Dahil pag naniwala kang may solusyon lahat ng problema, pupunta ka sa number 2, ito tinuturo namin. Maghahanap ka na ngayon. Maghahanap ka na. At dahil naghahanap ka, makakakita ka. Ito lang problema. Subukan mong maghanap, pero alam mong hindi mo na makikita. Mahahanap mo ba ganito yun? Hindi. Habang naghanap ka, ako talaga hindi ko na makikita. Hindi mo na makikita. Kasi mali paniniwala mo, paniniwala mo, hindi ko na makikita. Kaya nga, tip number 1 namin, maniwala ka. At pag tunay na niwala ka, maghahanap ka na. yan ang number 2, maghahanap ka na ng And solusyon. when we decided to believe sa aming mag-asawa, no, may nagsabi sa amin na if you exhausted all possibilities, remember you haven't. Hindi pa. Yung po sinasabi po namin na maniwala kang may solusyon at maghahanap ka. At dahil naghahanap ka, kahit pagod ka, nahanap ka pa rin nahanap. At hindi ka titigil and eventually makikita mo na yung solusyon. Alam mo, pero nung sinabi sa atin, parang pakiramdam natin parang hindi yata totoo yan, di ba? Dahil feeling lahat namin. lahat na ginawa na natin. Ganun na nararamdaman namin yun eh. Wala pa rin nangyayari. Pero, nagpakatotoo tayo sa ating Nag-isip talaga kami. Oo. Ito po, mupo kami. Oo. Nagawa na ba namin lahat? At inisip namin, sinubukan namin na maghanap ng solusyon. Alam nyo, may nakita po kaming solusyon. Yun po, napaka-importante. Pag honest ka sa sarili mo, Yes. totoo lang po, hindi nyo pa nagagawa lahat. At pag tinanggap mo hindi nyo pa nagagawa lahat, naku, ang daming milagro pwede mangyari. At sa buhay namin, nalaman namin na lahat ng problema may solusyon. Naghanap kami. Ang ginawa namin, nagbasa kami, nag-research, nanood ng mga videos patungkol sa mga problema na pinagdaanan namin noon. Yan po napaka-importante. So, ano yung mga paraan para maghanap? Yun nga, aral, basa, YouTube, tanong, ang dami pong pwedeng gawin. And sample na po, isang napakaganda. Pag may problema ka sa relasyon, napagbasa ka na naman libro about relationship management. Wala pa. Paano mo susolusyonan? Ang daming solusyon sa librong yun, hindi mo alam. Nung binasa mo, oo nga, ganun din po kami. Nung when we start reading books, we realize, ang dami palang solusyon sa problema namin. Yes. And eventually, we found that solution to our problem. Parang ano lang yan eh, gusto mo magpagawa ng kotse, ng change oil, wala kang budget. Pwede kang pumunta sa YouTube, mag-aral ka paano ba mag-change oil. Totoo diba? yan. And then makakatipid ka kasi ikaw gagawa di ba? Pero kung wala ka pa rin makitang solusyon, subukan mo yung step number 3. Yan, ibig sabihin may mga pagkakataon pag nagbasa ka na, nanood ka na, lahat mo, feeling mo wala pa rin. Actually, ang labo nun parang hirap talaga. Pero kung sakaling totoong nangyari na yun, meron pang solusyon. Step number 3. Oo, magtanong ka na sa mga taong nakakaalam at nakakaunawa ng problema mo. Okay. Ito yung pagkakaiba. Ano yung pagkakaiba ng step number 2 at step number 3? Step number 2, mag-research. Basa ka libro, mag-research ka, sabihin, may problema ako, hanapin mo. Ano ba yung solusyon sa problema ko? Yan. Hindi bawat pagbuklat mo ng libro, makikita mo na yung solusyon. Hindi yung
punta mo sa YouTube, makita mo yung hindi po gano'n. Ang pagkakaiba ng step number 3 ito, maghanap ka ng mga taong nakakaalam sa problema. So, gagawin mo. So, ma'am, may problema po ako ito. At dahil alam niyo yung solusyon, ito ang gagawin mo. Bibigyan ka ng counsel ng taong yon on what to do specifically with the problem na kaharap mo. Oo, may mga pagkakataon na kapag ang tao may problema, yun na, Siya ang nag-iisip ng isa. Oo, siya nag-iisip ng isa. Wala siyang makitang solusyon dahil kung minsan masyado siyang pagod sa problema at hindi na siya makapag-isip ng mabuti. Pero pag ibang tao, yung tinatawag third eye, di ba? Kapag ibang tao yung nag-iisip ng solusyon, teka muna, second eye lang muna. Huwag mo nang third eye. Sige, second eye pa lang. O second mind, okay. Oo, may nakikita silang solusyon. Parang, di ba pag nag-uusap tayo na, ito yung sinabi nung nagpapa-counsel, for example, sa akin. And then when you said, actually, pwedeng gawin to. Alam mo, parang, oo nga, kumbaga, iba yung fresh na nakikita, kaya dapat matuto tayong magtanong. Wala namang bayad yun. Magtanong tayo sa mga taong nakakaunawa ng problema. At even minsan, kahit may bayad. Oo. Diba? Napaka-importante po yung tanong, okay? Magtanong po kayo kasi napakarami pong tao alam yung solusyon sa problema nyo. Alam nila. Oo. Kaya lang, hindi mo alam yung solusyon sa problema mo. Pero alam nila, paano mo susolusyonan ang problema mo? Itatanong mo lang. Ang problema, marami sa atin ayaw magtanong. Alam mo bakit? Natatakot. O kaya nahihiyang magtanong. Like for example, merong kina-counsel ka sa marriage. Naku, paano gagawin ko? Paano manunumbalik ang pag-ibig ko sa asawa ko? For example, di ba? Pero not everyone can be brave enough to say that. So they just keep quiet and then let the relationship go. Sample lang kita. Diba? May problema ka sa relasyon. Kailan ka nagpa-consulta sa relationship expert, marriage expert? Wala. Tapos sasabihin mo, nasubukan mo na lang. May problema ka sa pera. Humingi na ba ng tulong sa mga financial expert, financial advisor? Alam mo kung bakit nila sinasabing naisip na nila lahat? Bakit? Kasi yung utak nila yun na parang inisip na. Kasi gano'n din tayo before, di ba? Nagawa ko na to, naisip ko na to, ganyan. Ay, hindi pa pala. Nanalangin ka na ba? Kaya napaka-importante po magtanong. Kasi po, yung pagtatanong will give you new ideas, new ways of solving your problems. At baka magulat kayo. Ang simple lang pala ng solusyon sa problema mo. May mga pagkakataon na. May mga pagkakataon naman, complicated ng konti ang solusyon sa problema ko. Pero pwede. Ito mas matindi. Sasabihin sa'yo nung kausap mo, pinagdaanan ko naman. Nahirapan din ako. Pero nakahanap akong solusyon. Meron akong quick lang. Meron akong kwento na binasa ko to, no? Nagtataka siya, bakit yung garage door hindi bumababa? No? So, sabi ngayon nung bago naghanap na siya ng solusyon. So, na-realize niya, kailangan ko magtanong. So, nagtanong siya sa kapitbahay. Yung pala nakaharang lang, may humaharang dun sa sensor. Pero, willing niya siya magbayad ng mahal para ipagawa yung automatic garage door nila. Sabi niya, buti na lang nagtanong ako, may nakaharang lang pala sa sensor. Dahil doon nakatipid ka. Kaya ito po, habang nakikinig ka, kaya nakahuli ng tanong, hiling ko lang po kung magtatanong kayo, magtanong po kayo sa mga taong may kaalaman, may experience sa problema pinagdadaanan nyo. Kung may problema kayo sa relasyon, huwag kayo magtatanong sa kapitbahay nyo, sa kumare nyo, may problema rin sa asawa niya. Wala mangyayari doon. Maghanap po kayo ng taong nag-aral. Okay, may kaalaman at experience, yun po yung mga taong makakatulong sa problema. Mamaya, itutuloy natin ating usapan kung ano-ano dapat gawin kung ang iyong problema ay parang wala ng solusyon. Magbabalik pa po ang tulong ko pa sa Magloban. Huwag bibitiw. Tulong ko asa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko pa sa Global Figure Garcia. At Abeling Garcia. Patuloy tayo sa ating tulong, dagdag kaalaman sa ating topic na ano nung dapat gawin kung yung problema ay parang wala ng solusyon. Okay, review lang tayo ha. Step number 1, maniwala ka na lahat ng problema ay may solusyon. Importante yan. Number 2, dahil naniniwala ka na, maghanap ka na ngayon ng solusyon sa problemang iyong pinagdadaanan. Number 3, magtanong ka sa mga taong nakakaalam at nakakaunawa ng problema critical mo. po yun. Sana gawin niyo po. Ito po, number 4. Ito po yung critical at kuminsan po, nakakalimutan to ng maraming tao. At kuminsan, pagsagad na, doon lang naaalala. Number 4. Manalangin ka, may solusyon ng Diyos sa problema mo. Isa po napaka-importante, to most of us, alam natin to, na may solusyon si Lord sa ating problema.
Pero kuminsan po, nakakalimutan po nating manalangin. Kadalasan po, pag may problema tayo sa pera, po nating isipin, sino utangan ko? Si ate, si kuya, si ganito. Pala, utak agad ang ginagamit natin. Diskarte mo. Meron pong isang napakapangyarihang bagay na pwede natin gawin para masolusyonan na natin ating problema at hindi po napakahirap. All you need to do is to put your hands together this way and talk to God, who is so powerful and can solve any problem. Alam mo, naalala ko, kapamilya ha, nung 2 taon pa lang yung panganay naming anak, alam niyo, hindi siya makapagsalita. At ang gulo-gulo niya, di ba? Hindi mo siya pwedeng iwanan na mag-isa, dahil kung ano-ano yung delikadong bagay na gagawin niya, kasi wala siyang fear of danger, di ba? So, gusto namin siyang kausapin, pero hindi kami magkaintindihan eh. Ito, alam mo, dumating po kami sa punto ng buhay namin na feeling namin, anong gagawin namin sa anak namin? Parang hindi kami magkaunawaan, hindi namin alam problema niya. Ano ang gagawin namin? Pero alam niyo po, ito po nangyari. Isa sa aming kaibigan, dumalaw sa bahay at nakita niya yung ginagawa ng anak namin at sabi niya, malamang autistic ang anak ninyo. At dahil ganyan din yung anak niya, di ba? Parang yung tumingin nung bata pa siya. So parang nakikita niya na yung diagnosis ng anak niya is the same with our diagnosis. So yung pala, kaya pala ganun po yung anak namin, may mga symptoms ng autism. At alam niyo po, kinuwento ng kaibigan namin lahat ng kirap niya sa pagpapalaki ng kanyang anak. Habang pinakikinggan po namin, feeling namin, parang lalong lumaki problema namin. Parang nagkaroon kami ng takot, ng pangamba, at ginawa namin para makasigurado kami, dinala namin yung anak namin sa isang espesyalista sa sakit na autism. Para lang po makasigurado po, kumanap po kami ng doktor na talagang, ito yung tinuturo namin sa inyo. Pag may problema kayo, maghanap kayo ng taong nakakaunawa, nakakaintindi sa problema. So, naghanap po kami ng doktor na nakakaunawa, nakakaintindi sa autism. At ito po ang sabi ng doktor. Sabi ng doktor, malamang autistic nga ang anak ninyo. At dahil halos lahat ng senyales doon ng autism, nasa kanya na eh. Sabi ng doktor, ang autism daw ay no cause and no cure. Walang gamot, walang pinanggalingan. Sipin niyo po yan. Kung kayo po makatanggap ng mensahe sa espesyalistang nakakaunawa sa problema nyo. At ang sabi, wala nang gamot yan. Wala. Parang sinasabing, wala nang pag-asa yan. Di ba? Parang babalik ka sa tanong na, ano ang gagawin mo pag may problema kang parang wala nang solusyon? Ito na ho. Ito na po yung problemang walang solusyon. Maski po yung doktor sinabing, no cause, no cure. Walang cure yan. Can you imagine yung feeling nyo po? But here's a good news po. Dahil naniniwala po kami lahat ng problema may solusyon. Alam niyo po, para bang nanalangin po ako, Lord, ano gagawin namin? Parang sinabi sa akin ng Diyos, anak, huwag kang mag-alala. Yung problema ng anak mo, may cause yan. At may cure. At may cure. Alam niyo po, nagkaroon po ako ng parang hope na may solusyon itong problema ng anak natin. At ang sabi mo nga sa doktor, Dok, may cause at may cure po yan. Hindi lang natin alam. Hindi nyo palang alam. So, sabi po ng doktor ito, the practical sense, kailangan daw ng mahabang gamutan ng aming anak. At dapat kumuha kami ng speech therapist, no, para matuto siyang magsalita. Pero nung malaman natin namin yung laki ng gasto sa therapy, naisip namin teka muna, parang kulang pa yung kinikita namin dahil sa mga babayaran, di ba? So ito po nangyari, na madinig namin gastos. Nagtatrabaho po kami pareho. Siyempre may gastos kami araw-araw. May gastos kami sa bahay, sa tubig, sa ilaw. Tapos, yung gastos na gagastusin namin sa anak namin para maturuang magsalita and to cope up with life, pero wala daw cure, mas malaki pa sa kinikita namin. Yes. So, sabi namin mag-asawa, ay balik na naman tayo. Wala na naman solusyon yung ating problema. Pero po paulit-ulit pinapaalala sa amin ng Diyos. Lahat ng problema may solusyon. Lalong-lalo na kung kayo po ay mananalangin at hihingi ng tulong sa Diyos. At dahil sa pangyayaring yun, natuto kaming kumapit sa Diyos. Hindi lang lumapit ha, kumapit. So we decided to pray every 5 a.m. No, nagpe-pray po kaming mag-asawa, hinihingi namin yung milagro ng Diyos. Dahil naniniwala po kami, what is impossible with man, with the doctor, with the technology, is possible with God. Yung po yung pinaniwala namin. Yung imposible sa amin, posible sa tao, posible sa Diyos. Yes. Yung problema na anak ko, imposible sa tao, posible sa Diyos. It gives us hope po na one day gagaling ang anak namin, maayos ang problema niya. Alam niyo po, unti-unti po,
ito nangyari. Kaya nung maglilimang taon na yung anak namin, unti-unti na siya nakapagsalita, tuloy-tuloy pa rin yung aming panalangin sa aming anak. Pero grabing improvement. Totoo po, nakita po namin, yung pagpe-pray po namin, may pagbabago sa anak namin. Nakakapagsalita na, nakakausap na namin, unti-unti po, nakita po namin na tunay, may milagro sa Diyos. At sa awa ng Diyos, no, nakapagtapos po yung aming anak ng college on scholarship. Grabe, ha? At ngayon po ay may maganda po siyang profession. So, mapasin niyo po, ang sabi po ng doktor ng bata pa, wala na pag-asa. Ganyan na talaga yan. Turuan niyo lang ng konti ng life skills. Self-help skills. After that, pero alam niyo po, unti-unti po pinakita ng Diyos. Walang imposible sa Kanya. Kaya po, kung ano may pinagdadaanan niyo ngayon, hindi ko alam kung ano. May pag-asa yan sa Diyos. Yes, hindi namin alam talaga, no? Kasi minsan talaga, grabe o kalaki yung problema na pinagdadaanan nyo. Pero hindi man namin alam yan, alam ng Diyos ang pinagdadaanan. Hindi rin po namin alam kung ano na nagawa nyo sa problemang pinagdadaanan nyo. Hindi po namin alam kung talaga nasubukan nyo na lahat at solusyonan ng problema. Hindi po namin alam yan. Magiging solusyon, ha? Pero kung may isang alam na gusto namin share sa inyo. Ang pangako ng Diyos sa Ephesians 3:20, now unto Him that is able to do exceedingly, abundantly, above all that we ask or think, according to the power that works within us. Ibig sabihin daw po, ang Diyos daw po may kakayanang gawin higit sa ating naiisip, even pinapangarap. Kaya niya, ano man problema mo? Kaya niyang gawin ng Diyos yan. Pero meron pong isang bagay na nakaugat po doon sa pangako ng Diyos. Depende yan sa kaya nating paniwalaan. Kung kaya nating paniwalaan daw na may milagro ang Diyos, pwede gumawa ang Diyos sa milagro. Pero kung di natin kayang paniwalaan, mahihirapan po kumilos ang Diyos. Kaya ang hiling ko, paniwala kayo, kaya ng Diyos. At huwag kalimutan na ang imposible, yung impossible is actually not in God's dictionary. Wala eh. Wala. Diba? So, learn to take it out from your vocabulary. Ingat po yung, wala na pag-asa yan. Di po, pero sabihin, walang imposible si Diyos. So, ano dapat gawin kung yung problema ay parang wala ng solusyon? Number one, maniwala ka na lahat ng problema ay may solusyon. Number 2, maghanap ka na solusyon. Number 3, magtanong ka sa mga taong nakakaalam at nakakaunawa sa problema. At number 4, napaka-importante, manalangin ka, may solusyon ng Diyos sa problema. Sana marami tayong natutunan ha sa ating pinag-usapan. At next week, napakarami pa po natin pag-uusapan na tunay ang kapaganda ng ating buhay. Yan. At syempre, closing prayer pa tayo. Amang nasa langit, maraming po salamat sa pagpapaalala niyo sa amin. Ano ang problema aming pinagdadaanan? Kuminsan parang wala nang solusyon, kuminsan pagod na kami, kuminsan we tried everything already. But the good news po, pinaalala niyo sa amin, what is impossible with man is possible. Maraming salamat, Panginoon, at patuloy niyo pong gabayan ng lahat ng Pilipino saan mang sulok ng mundo. Lahat ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Laging tandaan ha, kung ano man ang naitulong sa inyo ng programang ito, ipasa mo naman sa iba. Imbitahin niyo po ang inyong mga kapamilya na tumutok sa tulong po. Pasa mo sa susunod nating pagsasama. At sama-sama nating pagandahin ang ating buhay. At ng mga mahal natin sa buhay. Ako po yung kapamilya, Vic Garcia. Ako naman po si Evelyn Garcia. Laging tandaan, sa tulong ko Pasa Mo Global, gaganda ang mundo. Tulong ko, pasa mo, gaganda ang mundo.